Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa isa na namang paglalakbay dito sa Mangilaw Tales. Para sa ating mga bagong tagapakinig, welcome. Maupo kayo, humanap ng pwesto kung saan kayo komportable, patayin ang mga ilaw kung kaya nyo at hayaang balutin kayo ng katahimikan. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong klaseng mga kwento, yung tipong dahan-dahang gumagapang ang kaba sa inyong balat habang pinakikinggan nyo ang bawat salita, yung tipong kahit alam nyong mag-isa kayo sa kwarto, ay parang may nararamdaman kayong hindi maipaliwanag sa likuran nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag ninyong hayaang lumipas ang gabi nang hindi kayo bahagi ng ating komunidad. Maraming salamat sa inyong oras at sa patuloy ninyong pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Angela. 23 taong gulang na ako ngayon at may sarili na rin akong anak. Marami nang nangyari sa buhay ko mula ng pagkabata. Mga problema, masasayang alaala, mga taong dumaan at nawala. Pero sa lahat ng mga bagay na nalimutan ko habang tumatanda, may isang karanasan na hindi ko kailanman tuluyang maalis sa isipan ko. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang itsura ng bahay namin noon. Yung amoy ng bagong pintura sa dingding, yung tunog ng mga yabag sa hagdan kapag gabi, at higit sa lahat, yung matandang lalaking nakita kong nakaupo sa itaas ng bahay namin noong bata pa ako. Hindi ko alam kung ano talaga siya. Hindi ko rin alam kung bakit ako lang ang nakakakita sa kanya. Pero alam kong hindi lang yon simpleng imahinasyon ng isang bata. Noong taong 2009, 6 na taong gulang pa lamang ako nang lumipat kami sa bago naming bahay. Malaki para sa amin yung bahay na iyon dahil matagal pinag-upunan ng mga magulang ko. Bagong tayong building pa lang iyon noon, kaya halos sariwa pa ang amoy ng semento at pintura. Excited kaming lahat ng mga panahong yon, lalo na si Mama. Halos araw-araw siyang abala sa pag-aayos ng gamit, pagbili ng dekorasyon at pag-iisip kung saan ilalagay ang mga furniture. Ako naman, sobrang saya dahil pakiramdam ko parang adventure ang paglipat namin sa bago naming bahay. May 2 palapag ang bahay na yon. Medyo makitid lang ang lote pero mahaba yung structure, kaya may pakiramdam na malalim yung loob ng bahay. Yung baba, naroon ang sala, kusina, dining area at kwarto ni na Mama at Papa. Sa itaas naman naroon ang kwarto ko noon at yung isa pang maliit na kwarto para sa mga gamit. Medyo tahimik yung lugar dahil bagong develop pa lang ang subdivision na iyon. Kaya hindi pa gaanong marami ang kapitbahay namin at sa gabi, madalas hangin lang at tahol ng mga aso sa malayo ang maririnig mo. Naalala ko pa noon, may mga naririnig akong usapan mula sa ilang matatanda doon sa lugar na may nagsasabing dati raw eskwelahan yung lupang pinagtayuan ng building. Yung iba naman, sinasabing sementeryo raw ang lugar na yon bago pa gawing subdivision. At dahil nga bata pa ako noong mga panahong yun, hindi ko naman gaanong inintindi yung mga ganoong kwento. Para sa akin kasi, normal lang na may mga matatandang mahilig gumawa ng kwento para takutin ang mga bata. At sa totoo lang, sa unang mga buwan namin doon sa bahay na yon, wala namang kakaiba. Sa katunayan, masaya pa nga yung mga panahon na yon dahil kumpleto pa kami noon sa bahay. Nasa abroad si Papa at nagtatrabaho sa isang oil company, kaya bihira lang itong makauwi. Pero may 4 kaming yaya na tumutulong kay Mama sa bahay at sa pag-aalaga sa amin ng mga kapatid ko. Yung bunso kong kapatid noon ay ilang buwan pa lang habang yung isa ay 4 na taong gulang. Dahil maraming tao sa bahay,
Bihira akong makaramdam ng takot. Maingay palagi ang loob ng bahay. May nagluluto, may nagkukwentuhan, at may nanonood ng TV. Yung tipong kahit gabi, buhay na buhay pa rin yung pakiramdam sa bahay. Pero habang tumatagal, isa-isang umaalis yung mga yaya namin. Hindi dahil may nangyaring masama, kundi dahil nagkaroon sila ng opportunity na makapagtrabaho sa abroad. Sa katunayan ay tinulungan pa nga sila ni Mama sa pag-aayos ng requirements nila. Hanggang sa dumating ang panahon na wala nang natira kahit isa. Kami na lang ni Mama at yung dalawa kong kapatid ang naiwan sa bahay habang nasa ibang bansa at nagtatrabaho si Papa. At doon ko napansin na parang nag-iba yung pakiramdam sa bahay. Hindi ko alam kung dahil ba mas tahimik na o dahil mas madalas na akong mapag-isa noon sa itaas. Pero may mga pagkakataong pakiramdam ko may kasama akong iba sa bahay kahit wala naman akong nakikitang tao. Noong una, simpleng pakiramdam lang iyon. Yung tipong habang naglalaro ako ng dolls sa kwarto ko, pakiramdam ko ay may nakatingin mula sa pintuan. Kapag naglalakad ako sa hallway sa itaas, minsan parang may mabilis na aninong dumadaan sa gilid ng mata ko. Kapag lilingon naman ako, wala namang tao. Minsan sinasabi ko kay Mama na may babae akong nakikita. Hindi malinaw ang mukha nito dahil minsan nakaitim siya, minsan naman maputla at parang nakaputi. Madalas ko siyang makita sa hagdan o kaya ay sa may dulo ng hallway sa itaas. Pero tuwing sasabihin ko yun kay Mama, iniisip niyang imagination ko lang dahil bata pa ako. "Nanonood ka na naman siguro ng nakakatakot, no?" Sabi niya minsan habang pinapainom ako ng gatas bago matulog. Pero hindi ko talaga gawa-gawa lang yung mga nakikita ko noon. Kahit bata pa ako, alam kong may kakaiba sa bahay namin. At dumating yung araw na hindi ko na talaga makalimutan. Tanghali iyon. Galing kami sa mall ni Mama kasama yung dalawa kong kapatid. Pagod kaming lahat noon dahil matagal kaming nag-ikot. Mainit pa nung araw na iyon kaya pag-uwi namin, nagmamadali si Mama na magluto ng late lunch para makapagpahinga na rin kaming lahat pagkatapos. Habang nasa kusina si Mama, inutusan niya akong kumuha ng tuwalya sa taas dahil maliligo raw siya pagkatapos niyang magluto. Isang normal na utos lang iyon. At dahil sanay naman akong umaakyat sa kwarto ko, wala naman akong inisip na masama habang paakyat ako ng hagdan. Tahimik ang buong bahay nung mga oras na iyon. Yung bunso kong kapatid, tulog na sa kanyang crib, habang yung isa naman ay natutulog sa kwarto nila Mama sa baba. Tanging tunog lang ng kutsara at kawali mula sa kusina ang naririnig ko habang umaakyat ako. Pagdating ko sa itaas, doon ko agad napansin na parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag pero parang biglang bumigat yung pakiramdam ng hangin. Yung tipong kahit maliwanag naman dahil tanghali, parang may malamig na pakiramdam na gumagapang sa balat ko. Habang papalapit ako sa cabinet kung saan nakalagay yung mga tuwalya, may nakita akong tao sa sulok ng hallway. May isang matandang lalaki na nakaupo sa sahig. Nakaharap siya sa pader. Noong una, akala ko baka kamag-anak namin o may pumasok na tao sa bahay. Pero nagtaka agad ako dahil hindi naman gumagalaw yung lalaki. Tahimik lang itong nakaupo doon habang nakayuko ng bahagya.
Hindi ko makita ng malinaw ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa akin. Naaalala ko pa na nakasuot siya ng parang isang lumang damit. Hindi ko na matandaan yung eksaktong kulay pero parang madumi ito at kupas yung tela. Payat lang ang katawan nito at medyo kuba habang nakaupo. Natigilan ako nang makita ko ang lalaking yun. Hindi ako agad natakot sa una dahil bata pa ako at ang nasa isip ko lang ay baka may estrangherong nakapasok sa bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa cabinet habang nakatingin doon sa matandang lalaki. Umaasa akong gagalaw siya o magsasalita man lang. Pero bigla siyang humarap sa akin. Kaya napasigaw ako ng malakas. "Ma, may tao dito!" Pero walang sumagot. Naririnig ko pa rin yung kaluskos ni Mama sa kusina kaya alam kong buhay at gising siya. Pero parang hindi niya ako naririnig. Mas lalo akong kinabahan ng mga sandaling iyon. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung pakiramdam noong mga sandaling iyon. Parang biglang nanlamig yung buong katawan ko. Hindi malinaw yung mukha ng matanda. Parang malabo ito, yung tipong blurred sa paningin ko. Parang may kung anong bagay o usok na nakaharang sa mukha niya kaya hindi ko maaninag ng maayos ang itsura. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. At pagkatapos noon, bigla siyang gumapang. Hindi lang basta gapang ang ginawa ng matandang iyon dahil gumapang ito ng napakabilis. Isang bagay na hindi kayang gawin ng normal na tao. Sobrang bilis na hindi normal dahil isa pa ay matanda na itong lalaking ito. Parang hayop siyang gumapang papunta sa direksyon ko habang nakayuko yung ulo niya at halos nakadikit na sa sahig ang mukha nito. Doon na ako napasigaw ng malakas. At hindi ko na nga nagawang makuha pa yung tuwalyang pinapakuha sa akin ni Mama. Dahil sa takot ko, tumakbo ako pababa habang umiiyak at sumisigaw kay Mama na may humahabol sa akin sa taas. Halos madapa pa ako noon sa hagdan dahil sa pagmamadali ko. Pagdating ko sa baba, agad akong yumakap kay Mama habang umiiyak. "Ano bang nangyari?" Gulat na tanong sa akin ni Mama. "May tao sa taas, Ma. May matandang lalaki na humahabol sa akin." Sumbong ko naman sa mama ko. Pero halatang hindi ito naniniwala. Sinabi niya sa akin na walang tao sa itaas dahil tulog yung mga kapatid ko at wala namang ibang tao sa bahay. Dahil nanginginig pa ako noon, hinila niya ako papunta sa kwarto nila para ipakita sa akin na tulog nga yung dalawa kong kapatid. At totoo nga, dahil nakita kong tahimik na natutulog ang mga ito. Pero alam kong hindi sila yung nakita ko. Una sa lahat, matandang lalaki yung nasa itaas. At higit pa doon ay hindi normal yung paraan ng paggapang nito. Naalala ko pa noon na si Mama mismo yung umakyat para kumuha ng tuwalya. Dahil nga hindi ko na nagawang kunin yon. At dahil ayaw ko nang bumalik sa taas noon kahit anong pilit niya. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, sinubukan kong kalimutan yung nangyari. Bata pa ako kaya mabilis din akong madistract. Bumalik ako sa panonood ng cartoons habang yakap-yakap yung mga manika ko. Pero kahit sinusubukan kong magpakanormal, ramdam ko pa rin yung takot. Noong gabi ding yon, ayaw kong matulog mag-isa sa kwarto ko. Kaya tumabi ako kay Mama at mahigpit kong hinawakan yung kamay niya habang natutulog.
Kada maririnig ko yung mahinang langit-ngit ng bahay o yabag mula sa itaas. Napapapikit ako ng mahigpit dahil pakiramdam ko babalik yung matandang lalaki. Kinabukasan, medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Dala siguro ng pagkabata ko noon kaya akala ko panaginip lang ang lahat. Habang naghahanda si mama ng almusal, naglalaro kami ng mga kapatid ko sa sala nang biglang may narinig kaming kumatok sa pinto. Isang babae pala iyon mula sa kabilang kanto. Narinig kong may pinag-usapan sila ni mama habang abala kami sa paglalaro. Nanghihingi pala ito ng kontribusyon para sa lamay ng kanyang anak. Naaalala ko pa yung sumunod na usapan nila dahil iyon yung dahilan kung bakit bumalik ang lahat ng takot sa akin. "Sino pong namatay?" tanong ni mama. "Yung anak ko po," sagot naman nung babae. "Malakas po kasi uminom. Hindi na nagising kahapon." Biglang natahimik si mama. "Kailan po namatay?" tanong ni mama. "Kahapon po ng umaga," sagot naman ng babae. Parang may malamig na tubig na biglang ibinuhos sa katawan ko nang marinig ko iyon. Biglang nag-flashback sa isip ko yung matandang lalaking nakita ko sa itaas. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko siya yung nakita ko. Hindi dahil kamukha niya, dahil wala nga akong makitang malinaw na mukha, kundi dahil may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko na parang may koneksyon yung dalawa. Agad kong sinabi kay mama yung iniisip ko. Pero tulad ng dati, sinabi niyang baka natakot lang daw ako o baka naman imagination ko lang. Hindi na rin niya gaanong pinansin dahil ayaw niya sigurong mas matakot ako. Pero habang tumatagal, lalo kong naiisip yung nangyari. Bakit sa eksaktong araw na iyon ko nakita yung lalaki? Bakit parang gusto niya akong habulin? At bakit pakiramdam ko hanggang ngayon, hindi lang yun simpleng panaginip o guni-guni? Lumipas ang maraming taon pagkatapos ng mga nangyaring iyon. Unti-unting naging normal ulit ang buhay namin sa bahay. Natuto akong huwag na lang pansinin yung mga kakaibang pakiramdam ko sa gabi. Minsan may naririnig pa rin akong kaluskos sa itaas kahit wala namang tao. Minsan pakiramdam ko ay may nakatayo sa hallway habang madaling araw at iinom ako ng tubig. Parang habang tumatanda ako, mas natuto akong i-ignore yung mga ganoong bagay. Hindi ko na rin muling nakita ng malinaw yung matandang lalaki. Pero hindi ibig sabihin noon na nakalimutan ko na siya. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung araw na yon, malinaw pa rin sa isip ko yung eksenang nakaupo siya sa sulok habang nakaharap sa pader. At higit sa lahat, hindi ko makalimutan yung paraan ng paggalaw niya. Hindi normal yung ginawa niyang paggapang. Hindi siya yung ordinaryong galaw ng tao. Minsan naiisip ko rin, paano kaya kung hindi ako tumakbo noon? Paano kung mas matagal akong tumitig sa kanya? Paano kung inabutan niya ako sa hallway? Hindi ko alam at ayoko na ring malaman pa. Ngayon ngang may sarili na akong anak, mas naiintindihan ko na yung pakiramdam ng isang magulang na ayaw maniwala agad sa mga nakakatakot na sinasabi ng bata dahil ayaw lang nilang lumala ang takot nito. Pero may parte sa akin
na naniniwalang may mga bagay talagang hindi natin kayang ipaliwanag. May mga bagay na minsan bata lang ang nakakakita. At sa lahat ng nakalimutan ko tungkol sa pagkabata ko, may isang alaala na hanggang ngayon ay hindi kumukupas. Yung matandang lalaking walang malinaw na mukha. Yung lalaking nakaupo sa sulok ng hallway ng bahay namin. At yung sandaling gumapang siya papunta sa akin habang walang ibang nakakarinig sa sigaw ko. Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay kinilabutan at nag-enjoy ang lahat. At kung kayo rin ay may mga kwentong nais ibahagi, maaari nyo itong i-email sa amin sa amangilawtaleshorrorph2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.